tabunan po sa loob ng truck ng lupa na hinahakot po nila papunta pong bayan. Na namatay po siya noong 2015. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at ayan na mayroon tayong pupuntahan muli. Dito pa rin ito sa Donsol, Sorsogon. At kasalukuyan kasama pa rin natin Willie Vlogs at unang-una nagpapasalamat tayo Kuya Bal Santos Matubang, Atina Vlogs, Kalingap Rab. At maraming salamat din Miss Kisnil Channel, Kumari Official, Maricel Mustira at sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami at alamin natin kung ano ang kwento ng inilapit na to sa atin. Let's go. So yan, dito tayo. Malaman natin kung ano ang kwento nito. So ano sa palagay mo, Kuya Willie? Ano ang kwento ng nilapit na to sa iyo? Hindi ko malalamang kwento tayo, pupunta na lang natin para malaman natin yung kwento nila. Ano to, may kompleto magulang? Yung tatay tayo, patay na. Patay na yung tatay. Nanay na lang. Nanay. So anong pagkakasabi sa iyo nito, yung tinitirahan nila, ano kaya? Nakitira lang po dyan tayo sa tatay no lula niya. Okay. So, Lula niya. okay, sige. So, yun po, alamin po natin para sa kasiguraduhan. Nako, may sounds pa. Meron tayong sounds na naririnig. Ako, may mga sounds dito. Saan ba, Kuya? Ito? Itong bahay na to? Yan tayo. Alin? Yan. Yan Ito? tayo. Ito po. Hello po. Hello po, Nanay. Nandito po si, anong pangalan? Anong pangalan? Maria. Maria. Dito po ang bahay ni Maria. Saan tayo dadaan dito? Dito tayo. Doon. Sa likod tayo. Sa likod. Hello, ate. Atel. Tay. Tay, dito po kayo nakatira? Dito kayo nakatira. So, yun pala mga kalingap, mga kababayan, is tatay pala ay dito nakatira. Tay, anong pangalan? June June. Ilan taon po si tatay? 68, no 69 sa March. Magsi-69 sa March. So, malapit na yung birthday mo, tatay. Grabe na. Si nanay, yun po yung nakausap ko dun sa may bintana. Bakit nandoon po yun? Anong... Hindi yan, na-malistro kasi yan. Na may stroke. Oh. So, sino ang kasama ninyo dito, tatay? Maria, Si Maria. Ano niyo po yan? Anak? Apo, Apo. Ilan taon po siya? 13. 13 years old. Nag-aaral po. Sino po nagpaparal? Ko. Ikaw. So, anong trabaho mo, tatay? Tricycle. Tricycle driver. Baka pwede makapasok dito, tatay? Hello, ate. Allah. Kuya Willie. Parang mayaman sila. Mayaman nga tayo. Mayaman. So, alamin po natin kung ano ang kwento. So, nanay, pwede pong maipasok ang sapatos? Yan. Ano pangalan ni ate? Maria po. Maria. Anong apelyido? Kadag po. Kadag. Maria Kadag. Ilang taon? 13 po. 13 years old. Sino siya?
Lola ko po. Lula mo. Nay, kamusta Nay? Ito po, mabuti po. Bakit nasa kama kayo? Hindi na po ako nakakalakad na Hindi na kayo nakakita. Na-stroke na pa ako, mag-isang taon na. Na-stroke kayo mag-isang taon na. Opo, Oo. mag-isang taon na po. Na January po nangyari sa akin yung mga hanggang ngayon. Pinagamot po ako ng mga kapatid ko, ganun din. Inaloring pa ako, hindi man maano. So ilan kayo nakatira dito sa bahay na to na? Tatlo lang po kami, Tatlo lang kayo? yan po. Saka po kami mag-asawa. Ito si Maria po. Maria. Opo, at saka si tatay. opo. Oo. Maliban sa tatlo kayo nakatira dito, wala na pong iba. Wala na. Saan po yung nanay nito ni Maria? Ayun po nanay niya. Ayun. Ate, pasok ka ate. Dito ka ate, para makapagkwentuhan tayo ate. Yan. Sabi ka dito kay nanay. Ate, ilang taon si ate? 45 na po. At ano ang pangalan? Maricel Herrera Cadag. Maricel Herrera Cadag. Ilan ang anak? 10. Oh, wow. Tamad. Tamad. Oo. So ito si Maria. Ate, dito ka. Upo ka dito ate, sa tabi ni mama mo, dali. Maliwanag ba, Kuya Willie? Baka kasi mamaya baka isipin nila dyan bakit gabi tayo nag-scout. Pero ano to mga kalinga pa, umaga. Sabi ni mama mo, 10 kayo magkakapatid. Opo. Bakit? Masipag. Masipag. pang ilan ka sa magkapatid? Pangwalo po. Pang-8. Si nanay umiiyak, si nanay. Umiiyak at tumatawa. Si nanay iyak tawa, nanay. Diyan ka lang nanay, isik ka lang nanay. Tanungin ko mo nitong apo mo kasi masipag. Sino masipag? Si mama, si papa? Papa. Si papa. So nasaan si papa ngayon? Wala na po. Asan siya? Patay na. Oo. Totoo ate, patay na si Opo. papa nila. Natabunan po sa loob ng truck ng lupa na hinahakot po nila papunta pong bayan. Namatay po siya noong 2015. So matagal na. Matagal na po. 2015 pang nangyari ang sakuna. Opo. Masasabi natin sakuna kasi disgrasya, no? So nung namatay siya, kumusta naman yung naging sitwasyon? Nabayaran ba siya? Hindi naman po siya binigyan. Nabigay lang po sa kanya yung pinanlibing po sa kanya. Yun lang. Pero yung para sa mga anak po, wala. Hindi man lang po niya binigyan nung may-ari po nung truck. Ganun. Grabe, no? Nangingi nga po ako nun kasi buntis nga po ako. Hindi man, sabi niya po, wala na daw po silang obligasyon sa amin. Kasi hindi naman daw na gano'n ang mangyayari sa asawa ko na mamamatay. Kaya hindi na namin pinilit na mangingi sa kanila. Kaya sabi ko, Diyos na lang ang bahala sa kanila. Ang kwento mo nga ay hindi binayaran. Opo, hindi po. So anong ginawa ninyo? Kasi po yung ginawa na lang po namin yung dalawa ko pong anak na yung panganay po saka yung pangalawa, yun po ang nagtatrabaho na. Yun na lang po ang nagtusto sa amin. Nung ilang buwan na po yung anak kong maliit na iniwanan sa nung asawa ko, nagtrabaho na rin po ako sa Maynila. Oh. So ibig sabihin, nung namatay si kuya, meron ka pang maliit. Meron po, 2 buwan po yung tiyan ko. 2 buwan yung tiyan mo. Opo. So habang dinadala mo yung naiwanan ni kuya sa tiyan mo, sino yung kumbaga Nagtutustos po sa amin. gumagawa ng paraan para magampanan yung naiwanan niya na obligasyon? Yung 2 anak ko po, yung panganay saka yung pangalawa. So ilang taon sila noon, yung panganay mo at saka pangalawa? Ano pa lang po na sila noon, mga 18 po yata saka 20 po yung panganay ko. Yun na po ang nagtatrabaho sa amin. Oo, ganun. So, yun nga, sila yung naghanap buhay para sa inyong Opo, mag-iina. So, yun nga, no, mga anak mo ang nagtustos, naghanap
gumawa sila ng paraan para kayo ay mabuhay. So nung nanganak ka, Nung buti kinaya naman. kinaya ko naman po para po sa mga anak ko. Mm. Hindi, nung nakapanganak ka, Nung ilang buwan lang po, nagpa-Maynila rin po ako, nagtrabaho ako kasi kulang na kulang po talaga. oh. So ibig sabihin, itong sila Maria ay maliliit pa. Maliliit pa po. Kasi kailan nangyari yon? 2015. 2015 nangyari ang sakuna. Kaso may ingay. Ay, ano? Nanonood siya ng pelikula. Anak mo, ate. Opo. Anak mo. So, ibig sabihin, nag-asawa kang muli. Opo, nag-asawa po ako ulit. Ano yun, nung nanganak ka at nagtrabaho sa Manila, nakakita ka ng another, Ilang taon din po. mga ilang taon bago ka. 4 na taon po bago pa ako 4 years ang nakalipas at nagkaroon ka ng ano. So, kumusta naman yung itong ano mo ngayon, asawa mo sa ngayon, kumusta naman yung sitwasyon? Okay naman po siya. Mabait naman po siya. So, ibig sabihin, itong sila Maria, ay 10 sila magkakapatid. Hindi po. Yung namatay pong papa nila, siyam po sila. Ang nangyari ngayon, ay mayroon ka ng asawang muli. Opo. So, saan naman kayo nakatira? Kasi sabi ni nanay, 3 lang sila dito. Opo. Doon po ako sa mister ko po ngayon, sa Mabinit po. So malayo dito. Opo, malayo din po. So, paano itong si Maria? Bakit hindi nyo isinama doon at nandito? Maliit nga po yung bahay po kasi namin. Hindi po pa kami kasya. Kaya dito muna po siya kila nanay. Saka dito ko muna po siya pinatira kila nanay kasi nga po para may kasama si nanay dito. So, kailan pa siya dito nakatira? Maano na rin po siya, matagal-tagal na rin po siya dito. Kasi nung namatay po yung papa niya, nung nagpa-Maynila na po ako, pumupunta-punta na po siya dito. Minsan dito po siya natutulog, minsan uuwi po doon sa amin, sa mga kapatid niya. So ibig sabihin, itong si Mariana ang nag-aalaga sa lola at Opo, lolo niya. opo. Oh. Matagal na rin po dito si Maria. So sino ang nagpapaaral dito kay Maria? Tatay ko po. Tatay mo. So tama nga yung kwento ni Minsan tatay po, ko. pag may padala po yung kapatid niya, may gagastusan po si Maria na hindi po kaya ng tatay ko kasi tricycle driver lang. Nilibigyan naman po ng kapatid niya. So nanay, huwag na pong umiyak, nanay. Yun nga, no, napunta kami dito, no, kasi may naglapit dito kay Kuya Willie na kung pwede daw masamahan ako para malaman o makita ang sitwasyon niyo dito. Anong pangalan ni nanay pala? Victoria. Nanay Victoria. Kumusta po? Huwag ka pong umiyak, nanay, ha? Kumusta naman po si Maria dito bilang apo ninyo, nakasama po ninyo dito? Mabuti naman po. Masipag ba itong batang ito? Opo. Oo. Ito po ba ay marunong mag-igib, marunong Lahat po ng ito, utos kahit po hindi niutosan yan. gano'n. Gumagawa po yan. So, di ba nag-aaral siya, nanay? Opo. Nag-aaral, kamo. So, paano niya nagagampanan yung, kumbaga, obligasyon niya para sa inyo? Pagka po dito magtatrabaho siya, o pagka wala na siya trabaho, lalakad na siya, papasok na siya. Ano po ba ito, nanay? Gala o Ay, panapunta sa naku, hindi po palagaya, hindi po palalakad yan. Ano kaya ang pangarap ni Maria, nanay? Wala bang nasasabi sa inyo? Wala, hindi naman po nagsasabi sa akin yan eh. Mahihiyain po ba yan, nanay? Mahihain po yan. Yun lang. Yun lang, Kuya Willie, mahihiyain pala. Pero kanina, parang okay naman siya, ngumingiti, no? So, katausapin natin. Saan pala yun? Saan pumunta? Naglalaba. Naglalaba. Lumayas tayo. Naglalaba. So, sa palagay nyo, ate, bilang isang ina, ano sa nakikita mo na yung anak mo ay mayroong pangangailangan na hindi mo naibibigay? Na naman po ako, naawa din naman po ako. Kasi yung gusto niya, hindi ko naibigay. Kasi nga, ganito nga po ang sitwasyon namin.
hindi naman po ako makapagtrabaho ng malayo, gawa nga na po yung kapatid niya nga po walang nagbabantay. Tapos nga po, ang trabaho ko na lang po, nagpuputo po ako ng kamuting kahoy. Yung po ang inaano ko. Kung minsan po nakikita niya po ako doon sa may eskwela niya, humingi po siya, binibigyan ko naman po kung meron akong pera. Okay. So, dito kila nanay, sa palagay mo, ano yung pinaka-importante sa kanila? Ano lang naman po, na pupuntahan ko po yung nanay ko dito kung wala po si Maria. Kung wala po, tapos na pa ako ng trabaho ko sa bahay, pinupuntahan ko naman po dito yung nanay ko. Tinitingnan ko po kung anong sitwasyon niya nga pag wala po kasama dito. Sa ano niya, sa ano ni nanay, may mga gamot bang na iniinom? Ano ba? Minsan po meron, minsan wala. Kung wala pong pambili yung tatay ko, gano'n naman po yung nakikita niya dyan sa sa pagta-tricycle. Halos pambili nga lang po dito sa loob ng bahay. Minsan wala pa, gano'n lang naman ang nakikita. Yun nga, sabi ni tatay kanina ay siya ay tricycle driver. Opo. Pero kasi hindi ko natanong kung magkano yung kinikita niya. Sa palagay niyo na ate, mga magkano kinikita ni tatay? Sa naman po, kung sa malakasan, kung ganyan na meron pong talaga nakikitang pasahero, ganyan po may magpapasko, ganyan, magandang nila. Pero pag wala namang okasyon, konti lang naman. Pinaka lang naman dyan ng tatay ko pag malakas, mga 350 pag ganyan may okasyon. Pero pag walang okasyon, halos 150, 200, gano'n lang naman yun. Sana lagi magpapasko nanay. Nanay no, sana lagi magpapasko para medyo malaki-laki ang Oo kita nga ni tatay. po. Wala akong may pasok. Yun. lang. Pero anong oras umaalis si tatay dito nanay pag bumabiyahe? Minsan po alas 5:30 Alas 5:30 ng umaga. umaga. And then pag umuwi siya, anong oras naman? Pagka po pupunta po siya, may pagkain ba ako, bibili naman po siya. Bibili ko ng pagkain. So itong si Maria pag pumasok ng school, ano yan, whole day o buong araw? Buong araw po. Nagluluto po siya, may dinadala po siya pagkain niya. Nagbabaon. Babaon po. Babaon po yan. Yun nga, isa pag-aasikaso sa inyo ni Maria dito ay sabi nyo nga okay naman. Opo. Okay. So sa inyo nanay, ano yung sa palagay nyo yung importante bilang ganyan yung sitwasyon mo at kasama mo dito yung apo mo na yung sabi ni ate yung kinikita ni tatay ay ganun lang, maliit, kumbaga kulang. Sa iyo nanay, ano sa palagay mo ang kulang at kailangan mo? Talaga pong kulang, kanya lang. Pinagtitisan po namin kung ano ang umabot sa amin. Kung meron. Kung wala. Wala naman po kami magagawa. Kanya kung ano po ang nandyan, pinagtitisan po namin. Tama po yan, nanay. Kung ano lang yung darating, yun yung ating tanggapin, no? So, si Maria, pang ilang sa magkakapatid? Pangwalo po siya. Pangwalo. So, ibig sabihin, si Maria ay ilang taon na nga pala? 13. 13. So, ibig sabihin, yung mga panganay sa kanya, medyo may mga edad-edad na. So, may mga manugang ka na rin. Meron na po ako manugang sa kaapo. May apo ka na. Ilan yung apo mo? 3 po. 3. Ay, konti pa lang. Yung manugang mo, ilan pa lang? 4 na po yung manugang. Ay, konti pa lang. Konti pa lang yung manugang mo. Ito si Maria, yung pag-aaral niya, sa tingin mo, ate, kumusta? Okay naman po. Kasi malapit lang naman po yung pinapag-aralan niya doon po sa may sa amin, sa Mabinit. Minsan, dinadaan ako naman po yung teacher niya. Okay naman daw po. So, ano yan? Mula dito, naglalakad na lang siya papunta school. Hindi po. Sumasakay po siya sa loob. Sinasakay po ng mister ko. Sinasakay ng Mister ko po. ni tatay. Sa tricycle. Sa tricycle. Yan, Mm. talagang Okay. So, sa palagay mo nanay si Maria, hindi naman kayo nahirapan dito sa sitwasyon niya kasi silang 3 lang dito. Hindi naman po. Okay?
So, saan ba naglalaba yun? Yun po sa lab. Sa labas. Ate, pupuntahan ko muna. Opo, sige po. Pwede ko bang Opo. makausap at malaman ko yung sitwasyon kahit konti. Opo. Pero, kasi sabi ni nanay, mahihain. Baka mamaya walang kwento. Sa una lang po yan. Ah, sa Pagka hindi na yan mahiyain. Okay. Parehas ko din yan. Okay. So, sige, nanay. Opo. Nanay, kausapin ko muna si Ate Maria. Dito tayo. Oh, ito nga. Ate, ang ganda ng ngiti ni ate, ha? Ay, umaambon. Dito tayo sa labas. Kuntuan tayo. Para anong uli pangalan ni ate? Maria po. Idikit mo nga to kasi, Ay, ulat lang. hindi, dito na lang, dito. Yan. Kasi nangangawit ako eh. So, ano yung pangalan mo? Maria po. Maria. Bakit parang ang ganda ng mata mo? Dito ka banda. Para hindi ko masyado nainitan. May mga kwento si mama mo na ikaw daw ay mahiyain. Tama? Opo. Paano ka naging mahiyain? Wala ka bang mga kaibigan, lalo dito sa paligid ninyo? Wala? Opo. Bakit? Dapat sanayin mo yung sarili mo na makipagkaibigan ka rito. Mga ilang taon ka na bang nakatira dito? Tatlong po. 3 taon na. O, di ba? So, matagal-tagal ka na. So, ibig sabihin, hindi kayong tipong punta rito, punta doon. Yung gala ba? Hindi. Oh, pero sa school, marami ka namang mga kaibigan. Opo. Okay. So, sa pag-aaral mo, kumusta naman? Hirap. Mahirap. Kasi sinasabi, pag pumapasok ka ng school, hinahatid ka naman ni lolo mo. Diba? Dito sa loob ng bahay ninyo, sino yung nag-aasikaso dito? Kasi sabi ni lola at mama mo, kayo lang 3 rito, magkakasama. So, ibig sabihin, walang iba kayo talaga dito nakasama, maliban sa inyo 3. Opo. So, ano mga nagagawa mo dito sa loob ng bahay mo? Lahat po ng gawain na bahay. Lahat ng gawain ng bahay. So, paano mo napapaghati-hati o nahahati yung oras mo sa pag-aaral mo tsaka oras mo dito sa lula mo na ayan nga, stroke siya at sa iyong pag-aaral? Paano mo nahahati yung oras? At ano yung mga nagagawa mo bago ka pumasok ng school? Alas 4 po. Gigising na po ako. Saing na po ako. Tapos magluluto po ako ng almusal namin ng lola ko. Katapos ko po, maliligo muna ako. Tapos ko maligo, mag-almusal muna kami ng lola ko. Oo. Tsaka ka naman ngayon papasok. Opo. So, ang baon mo sa school, magkano naman? 20. 20. Okay. Buti yung school ninyo dito, malapit lang dito. Malayo. Malayo. Opo. Bundok. Bundok. So, paano yan pag halimbawa, hindi kayo natin ni Lolo? Siyempre, bumabiyahe si Lolo, di ba? Pag halimbawa, mayroon sa pasero na hindi eksakto doon sa oras ng pasok mo. Pag mamamasahe ka, magkano yung pamasahe sa tricycle? 15 po. 15. O, malayo nga. So, anong grade ka na nga? 7. Grade 7. Ano yung gusto mo pagdating mo ng college? O ano yung, ano bang tawag doon? Ano bang tawag doon, Kuya Willie? Kurso na gusto mo. Ano bang gusto mo kurso? Nurse. Nurse? Wow. So, sa palagay mo naman kaya yung course mo na maabot mo. Sa palagay mo, kaya naman kaya. Bakit? Sa palagay mo, mahirap, no? At yung sitwasyon mo dito. Pero, gano'n pa man. Anong grade ka na? 7 po. Grade 7. So, malayo-layo pa. Malayo-layo pa ang tatakakin ni Ate Maria. Ngayon, nandito ako. Nandito kami. At magpapasko. Magpapasko ba? Opo. Magpapasko.
Sa palagay mo, ano yung kulang sa iyo? Sa palagay mo lang, ano yung kulang sa iyo bilang ikaw nagdadalaga at estudyante? Sa palagay mo, ano yung kulang? Cellphone po. Cellphone. So, Kuya Willie, cellphone daw ang kulang. So, ito na lang tayo. Alin? Matapos ito mag-video. Pagkatapos ng vlog, ibibigay na natin alin? Itong cellphone tayo. Itong gusto mo? So, yun, ibibigay na lang daw sa yung pang-vlog namin na cellphone. Gusto mo yun? So, yun, cellphone. Bakit cellphone ang naisip mo na kulang sa'yo? Nahihirapan po ako pag may assignment po ako, di po ako nakakagawa. Oh. So, kailangan talaga yan sa isang estudyante. Magmula ba nung ikay nagkaisip, nagkaroon ka na ng cellphone? Na po. Oh. Bakit? Bakit hindi kayo nagkaroon ng cellphone? O ikaw, hindi ka nagkaroon ng cellphone? Hindi kayang bilhin. Hindi kayang bilhin. So may Facebook ka. Opo. Paano ka nakagawa ng Facebook at paano ka nag-open ng Facebook? Nakiki-online po lang. Buti walang nagchat-chat sa'yo na makilala ka, ganito, ganyan, tapos sasabihin ni baka pwedeng manligaw sa'yo. Rami. Marami. So ano naman ang sagot mo? Ngayon, Bakit? kaka-istorbo sa pag-aaral. Yun, very good. Tama yan. Yung mga sila, yung mga nag-chat sa'yo na gano'n, huwag mo papansin. Kasi tama yun nasa isip mo na disturbo lang yan sa pag-aaral. So ang gusto mo sa pagdating ng panahon o pagdating mo ng college ay maging nurse. So yun yung pinaka-importante, no? Gampanan mo yung pagiging apo nila lola at lolo mo at dahan-dahan tahakin mo yung iyong pangarap. Sa inyong magkakapatid ba, ilan ang natapos or nakatapos ng pag-aaral? Isa lang po. Isa lang. Opo. Ano yung natapos niya? Anong kurso? Grade 12 po. Grade 12. So hindi nakapag-college. Hindi po. Oo. So ikaw na yan. Tahakin mo ng dahan-dahan. At yun nga, ang pangarap ay hindi yan kailangan madaliin. Okay? So, asan na tawagin mo si mama? Dali. So, yun nga ate, no? Kasi, yun nga yung pangarap pala ng anak mo ay gusto niya maging nurse. So, yun nga mga kalingap, mga kababayan, yun natin na po ang umupo. Kasi wala naman upuan dito na katayo na lang talaga kami. So, yun ulitin ko ate, ang pangarap pala ng anak mo ay nurse. So, totoo ba ang kwento niya na sa mga magkakapatid nila ay wala pang as in nakatapos ng college or nakarating ng college? Wala po. Oo. Yung pang-apat ko po, tapos po ng high school. High school. So, yun nga, medyo madali na natin ito kasi umaambon, no? So, kami ate ay nasa oras ng scouting, no? Pero, kasi pauwi ako ng Maynila, pag babalikan ko ito. Sana, pag bumalik kami dito, ay nandito ka ate, no? At yun nga, eto paano, maghahatid ako ng konting tulong para sa kanila. At hindi na natin kausapin mga kalingap, mga kababayan si Lola kasi medyo emotional si Lola. So ganun lang ate, pangalan uli? Maricel po. Ate Maricel at Maria, pag balikan ko kayo dito, no? Para makumustang muli at mahatira ng konting tulong. At yun nga, sa pag-aaral mo, dahan-dahan, tahakin mo ng nasa puso at isip mo. Kasi medyo malayo-layo pa ang tatahakin mo. Grade 7 ka pa lang? Opo. Grade 7. Pero ang ganda ng mata ni ate, ha? Ha? Gwapo ba si kuya? Nanay? Gwapo naman po. Ay, gwapo. Kaya palang ganda ni Maria. Naglihi po yan si Maria Mercedes. Ang pinaglihi kay Maria Mercedes. Oo. Kaya pala. Tingin ka nga. O, diba, oh. Ano ang height niya, ate? Anong height?
Yung taas ba, anong height mo? Hindi ko po alam. Ah, hindi mo pa alam. So, bata pa. 16 years old pa lang si ate. 13 po. 13 years old, bata pa. So, tataas pa to. Kasi ako, ano ako eh, 5'9". 5'9" height. Ano ko, 5'10"? So, yun mga kalingap, mga kababayan, ano, ito, bagong scout natin, si Maria, kanyang nanay ay si Ate Maricel. At yung lula mo, ano pangalan ulit ni Lula? Lula Victoria. So, babalikan ko po kayo dito, babalikan kayo namin dito, pagbalik ko ng galing ng Maynila, no? So, atin mo na yung net mo. So, yun mga kalingap, mga kababayan, ano, sa mga nandito sa aking premiere. Maraming salamat po sa inyong panonood, ano. At yun nga, papasalamat ako sa mga tumutulong sa atin. At sana po, mas madagdagan, mas maparami pa po ang mga tumutulong sa atin para naman igting natin or mapalawak at mapalaki ang konting maitutulong natin sa mga ganitong sitwasyon, lalo na si nanay at lalong-lalo na dito sa kanyang anak na nag-aalaga sa kanyang lula na may karamdaman o stroke na. Kaya sa mga dito sa aking premiere, mga kalingap, mga kababayan, sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Maricel Mustera, Miss Kisnil Channel, Kumari Official, maraming salamat din kay Ma'am Jean Estordiban, no? Maraming salamat din sa buong team Kuroda, no? Kay Ate Ana Kuroda. Thank you po na marami sa inyong lahat. Maraming salamat po and God bless po sa lahat. Bye-bye.